Magandang umaga po. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito na binigyan niyo kami ng pagkakataon upang mag-aral ng inyong banal na salita. Ingatan niyo po kami at samahan niyo po ang aming mga kapatid sa kanilang pagpasok sa paaralan at sa mga gawain. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan sa Aklat ng mga taga-Korinto, chapter 15, verse 58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi niya sasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Napagod ka na ba? Sumuko? Nadapa? Pinanghinaan ng loob? Nalumbay, nabalot ng pag-alala, at higit sa lahat, nanghina na ba ang iyong pananampalataya sa Diyos? Nanlabig na ba ang dating fire sa Kanya? Lahat ng Christians ay nararanasan na yan. Walang perfectong Kristiyano. Lahat ay may napagdaanan at pinagdaraan ng pagsubok sa buhay na siyang nagpapatibay at nagpapalago ng pananampalataya sa Kanya. Napaisip ka na ba kung bakit sa mga malalapit sa Diyos ang nakakaranas ng mabibigat na pagsubok ng buhay? Pinagpala ka kung may trials and challenges kang hinaharap dahil isa ito sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. For maturity, paglago at lalo pang lumalim ang faith kay Lord. Ang boring ng buhay kung puro pagpapakasaya lang at walang nararanasang hirap. Mas masarap lasapin ang kagalakan kung ito'y nanggagaling at bunga ng paghihirap. Magpahinga. The Lord will give you rest kung lalapit ka sa Kanya. Pero never give up dahil kahit kailan, never siyang sumuko sa atin. Magpakatatag lang. Oo, madaling sabihin sa isang tao na may problema. Magpakatatag lang, pero mahirap din gawin, lalo kung nawawala na tayo ng pag-asa. Huwag magpatinag. May purpose si Lord sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Ang kailangan lang natin gawin ay magtiwala at lalong kumapit sa Kanya. Hindi ganun madali ang maglingkod sa Panginoon dahil nasa mundo tayo. Hindi tulad sa social media na isang click lang, naka-follow na agad at kapag ayaw na, unfollow ang solusyon. Hindi ganyan kay Lord. Sa pag-follow mo sa Kanya, marami tayong haharapin. Physical, emotional, social ang pinakamahalaga, spiritual. Sa pagsunod mo sa Kanya, ang bawat magandang nangyayari sa iyo o mga na-achieve mo ay glory to Him. Naglingkod ka pa kung puro glory to me lang at hindi to God be the glory. Maging masipag, sa buhay ang mga nababasang word natin sa banal na salita. Hindi ganun kadali, ngunit isurrender mo kay Lord ang lahat. Marami ang hahadlang sa'yo, pero huwag tayong magpapatinag. Pagsubok lang ang lahat. Kapag gusto, maraming paraan. Hindi nasasayang ang lahat. Siya ang iyong pinili, ang hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon, pinakadakila at makapangyarihan sa lahat. At iba pang salitang makapagbibigay papuri sa Kanya. Ang iyong magiging buhay pagkatapos ng kamatayan, walang hanggan ang pinili mo. Ang mundo, maraming i-o-offer sa iyo. Lahat ng desires ng laman ay narito. Pasisiyahin ka rito pansamantala. Pero lahat ng ito'y pangarap lamang. Ngunit ang focus natin dapat laging na kay Lord. Baka pag nakamit na natin yun, maging abala tayo at makalimutan naman natin siya. Tapos maaalala na lang natin kapag may kailangan tayo sa Kanya. Ang mga pagsubok, problema ay may purpose sa buhay natin. Pinapaalalahanan tayo na magpakatatag at huwag patitinag. God is bigger than our problems. Surrender mo lang at hayaan mo siyang manguna sa iyong buhay. Huwag sumuko sa Kanya. Hindi masasayang ang lahat ng ating paghihirap. God bless po at magandang umaga.
Good morning po. Kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon sa umagang ito. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating napakinggan sa pamamagitan ni Ate May Campuzano ulit. Tayo po ay dumako sa prayer time. Tayo ay manalangin. Gracious and loving God, pinupuri ka namin at nasasalamatan sa umagang ito ng Friday, sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po dahil ibinangon niyo kami sa aming mga higaan upang humarap sa panibagong araw na punong-puno ng kagalakan, pag-asa at pagtitiwala sa iyo. Salamat po sa buhay ng iyong anak na si Ate May Campuzano na nagkaloob ng kanyang morning devotion para sa umagang ito, na kung saan ito ay aming natunghayan at nagdulot sa amin ng inspirasyon upang lalo pa kaming tumibay, lumago, tumatag sa aming pananampalataya at makapagpatuloy kami sa aming paglalakbay sa magulong sanglibutan ito. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang kanilang ginagawa, nawa ay tulungan niyo po sila. Marahil ang iba sa kanila ay papasok sa tanggapan, opisina, paaralan na kanilang kinabibilangan. Ang iba ay nagre-ready sa kanilang mga gawain. Tulungan niyo po sila, dakilang Diyos. Ganon din, pinagpipray ko po sa iyo ang Litaw family sa pagpanaw ng kanilang pinakamamahal na si Ate Rebecca Litaw. We pray, Panginoon, na ang patnubay, pag-aaliw ng iyong banal na espiritu ang patuloy na maranasan ng sambahayan na nangungulila. Marami pong salamat, Panginoon. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan sa buong magapong ito. At nawa sa lahat ng aming gagawin ay magtagumpay kami sa tulong mo. Pinagpipray ko rin sa iyo, mga kapatid namin na may mga karamdaman. Patuloy niyo po silang pagalingin. At ganoon din po ang kabuuan ng aming bansa. Nawa manatili ang kapayapaan, kaayusan, katiwasayan sa aming bansa. Pinagpipray ko rin sa iyo, mga kapatid namin na nasa ibayong dagat, na bagamat sila ay malayo, patuloy niyo pong iparamdam ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. At ayan, natapos na naman po tayo para sa isa na namang edisyon ng morning devotion para sa umagang ito. Salamat po sa lahat ng inyong mga anak na nagre-render ng kanilang morning devotion. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ganoon din, ipinapaabot natin ang taus-pusong pakikiramay sa sambahayan ni Ate Rebecca Litaw na yumao at ngayon ay nasa piling na ng ating Panginoon. Ang panguna, ang presensya, ang patnubay ng banal na espiritu, ang patuloy ninyong maranasan at ang COMC family ay patuloy na nananalangin sa inyong buong pamilya. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing mabuti ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. God bless everyone. Paalam!